Ang Islamikong Republika ng Iran ay nagsasagawa ng isang medyo matagumpay na digmaang pang-impormasyon laban sa kanluran sa pamamagitan ng pagkalat ng pagkakabaha-bahagi. At ang nakita natin ay habang ang Islamikong Republika ng Iran ay unti-unting nawawasak, lalo lamang nitong pinaigting ang mga kampanya ng impormasyon upang pahinain ang kredibilidad ng digmaan laban dito. Malaya nilang naapektuhan ang ating kapaligiran ng impormasyon sa pamamagitan ng social media at media. Maligayang balik sa Access of Truth sa JNS. Ngayon, may espesyal tayong panauhin na magsasalita tungkol sa isang malaking issue na madalas nating tinatalakay dito. At siya ay tunay na eksperto sa mga detalye na nangyayari sa social media. Welcome natin ngayon si Travis Hawley, ang ating panauhin. Babasahin ko ang kanyang bio. Dahil sa tingin ko, napakahalaga talagang ipakita kung gaano karaming impormasyon ang alam ng taong ito tungkol sa mga nangyayari sa aktual na sitwasyon. Ang mga pattern na nakikita natin sa digital at social media ay pinalalaki pa ng mainstream media, gaya ng sinabi natin. Kaya si Travis Hawley. Pasensya na, dati siyang opisyal ng intelihensya ng hukbong himpapawid. Siya rin ay naging intelligence analyst sa NSA, isang tagasalin ng wikang Hebrew at regional media analyst sa CENTCOM. Instructor din siya sa Department of Homeland Security. At syempre, gaya ng makikita natin sa kanyang mga pag-uusapan, ang kanyang karira ay talagang nasa pagitan ng intelligence at media analysis, pati na rin ng cyber research at investigative journalism. Pinamunuan niya ang pagsusuri sa media at social media sa gobyerno at pribadong sektor na siyang focus niya ngayon, kabilang ang pagiging direktor ng media sa dalawang magkaibang kumpanya ng cybersecurity. Ngayon, bukod dito, alam natin siyang nagtatag ng shadow graph intelligence na nag-iimbestiga ng ekstremismo, operasyon ng dayuhang impluensya na tatalakayin natin ngayon, at mga koordinadong peking aktibidad. Ngayong araw, tatalakayin natin yan pati ang mga anonymous online actors, mga bots sa comment section, at ang komplikadong digital network sa paligid nila. Kaya si Hawley ay gumagamit ng mga metodo ng open source intelligence at narrative intelligence para tukuyin ang mga tagong aktor sa social media upang imapa ang ilan sa mga ecosystem na iyon at gawing mas maiintindihan ng tulad mo o ng tulad ko ang mga komplikadong digital na ebidensya. Kaya nang hindi na patatagalin pa, Travis, gusto kitang pasalamatan sa pagsama sa amin ngayon sa pagbibigay linaw sa mga nangyayari. Salamat sa pagpunta mo rito. Salamat, Emily. Gusto kong simulan sa pambibigay ng kaanting paliwanag para sa mga manonood na maaaring hindi masyadong sumusubaybay sa information war. Ibig kong sabihin, ano nga ba ang information war? Ano ang mga napapansin natin sa social media na yon, lalo na ako sa digmaang kinasasangkutan ng Iran? Sa aking palagay, ang information war ang totoong digmaan. Ang alam natin ay nabigo ang Russia na sakupin ang Ukraine. Nabigong ipagtanggol ng Islamikong Republika ng Iran ang sarili laban sa Estados Unidos at Israel sa armadong digmaan. Pero ang Islamikong Republika ng Iran ay matagumpay na nagsasagawa ng isang information war laban sa kanluran, laban sa Israel, at laban din sa administrasyon ni Trump ng sabay-sabay. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pagkakabaha-bahagi, lalo na sa dalawang bansang iyon, kung saan mayroon ng mga hidwaan sa politika, ekonomiya, lipunan at iba pa. At ang nakita natin ay habang ang Islamikong Republika ng Iran ay nabuwag. Pagdating sa depensa sa himpapawid, puwersa ng himpapawid at hukbong dagat, lalo lamang nitong pinaigting ang mga kampanya ng impormasyon upang ipakita na hindi lehitimo ang digmaan laban dito. Ngayon, tatanungin ko, sino-sino ang kalahok sa larong ito? Sino ang mga state actor na kasali? Karamihan ba ay estado, bot, influencer o media? Kaya ang sagot ay lahat ng yan. Kaya meron talagang may ekosistema sa pagitan ng masasabi mong opisyal, semi-opisyal, hindi opisyal, estado, semi-estado, at mga malapit sa estado. Merong hanay ng mga aktor na nagsasagawa ng information warfare na talagang bahagi ng cognitive warfare. At maari mong banggitin ang Press TV. Ito ay media ng Islamic Republic of Iran, Press TV, Tasnim News. Maari mo ring banggitin ang IRIB na siyang propaganda arm ng Islamic Republic. At pagkatapos, maaari mo ring banggitin ang mga tulad ng kanilang mga cyber actor.
Ang Microsoft mismo ay naglabas ng mga threat intelligence report hinggil sa mga cyber-enabled influence operations ng mga hacking group, parehong state at semi-state, pati na rin ng mga influencer at bot. Lahat ng ito ay sabay-sabay na kumikilos para magkaroon ng pagbabago sa pag-iisip sa kanluran. At ayokong sabihin na sila ay lubos na natutulungan o nagkakaisa. Sa antas ng estado o ng bansa, dapat kong sabihin, opisyal, mas nagkakaisa silang kumikilos. Natural lang. Pero kapag napunta na sa mga bagay tulad ng, alam mo na, mga influencer, mga nagagamit na uto-uto at mga bot at mga ganong bagay, medyo hindi na ganon ka-organisado. Sa huli, pareho lang ang layunin nila. Pahinain ang loob ng kanluran at lumikha ng mas maraming pagkakabaha-bahagi sa politika at lipunan. At kapag ginagawa nila ito, magkasama man o hindi, talagang epektibo ito. At ang nakikita natin ay may ilang inobasyon. Ayokong aminin, pero totoo. Ayokong magbigay ng papuri sa teroristang rehimeng ito, pero sila ay nag-iinobasyon sa information warfare habang nangyayari ito. Nagpapatupad sila ng mga kampanya sa social media na kahit ang Russia ay hindi nagagawa ng epektibo. Kaya nasa isang napakapanganib tayong panahon pagdating sa larangan ng cognitive warfare. Pwede ka bang magbigay ng halimbawa, kahit isa o dalawa, para mas maintindihan ng mga tao ang ibig sabihin ng mga salitang ginagamit natin, gaya ng information warfare o inauthentic behavior? Anong itsura nito? Ano ang mga kwento o naratibo na nakita nating itinataguyod ng rehimen nitong mga nakaraang buwan? May dalawang napakatitinding halimbawa na gusto kong banggitin. Isa dito ay ang Lego Animation. Merong isang organisasyon na tinatawag na Explosive Media na naging viral sa X at may presensya rin sa Instagram at TikTok. At gumagawa sila ng AI Lego animations na nagpapakita ng mga music video gamit ang mga Lego na karakter, Western media at Western IP o intellectual property. At gumagawa sila ng mga rap video, mga AI-generated na rap video. Kaya pati visuals at audio ay gawa ng AI. Sa mga video na ito, naghahasik sila ng pagkakabaha-bahagi at itinutulak ang mga kwento laban sa administrasyon ni Trump tulad ng sinasabing kontrolado ng Israel ang digmaan. Si Trump ay bahagi ng tinatawag nilang Epstein class. Itong digmaan na ito ang pinagtutuunan ng pansin ng inyong administrasyon kaysa sa mga karapatang sibil, kaysa sa ekonomiya. At ang mga video na ito ay sadyang dinisenyo ng stratehiko para mapababa ang pag-iingat ng mga manonood gamit ang Western IP, tulad ng Lego animation at mga kantang madaling pumatok, gaya ng rap. Talagang makakaakit ito ng mga bagong manonood na hindi kayang gawin ng Islamic Republic gamit ang Farsi, Arabic o anumang bagay mula sa kanilang rehiyon. Kaya ito ay napaka-epektibo at delikadong propaganda at isang inobasyon sa paggamit ng AI-generated na nilalaman, pati na rin ang paggamit ng Western IP. At saka, hindi gobyerno ang mga nasa likod nito. Galing ito sa sarili kong personal na pananaliksik. Alam ko na kung sino ang mga taong ito. Hindi ko pa ito binabanggit sa publiko, pero ang mga ito ay dating mga musikero at mga tao sa media na ngayon, ayon sa kanila mismo, ay kinokontrata ng Islamic Republic of Iran. Pero wala akong nakikitang ebidensya na bahagi sila ng rehimen. Pero napansin ng rehimen ang kanilang tagumpay. Kaya ngayon, ang mga pribadong propagandista sa Iran ay maaaring kunin bilang kontratista para suportahan ang rehimen. Mga layunin dito. Ang pangalawang punto na gusto kong iparating ay ang paggamit ng mga account ng embahada ng Islamic Republic sa X. Ang mga account ng embahada na ito ay naglalabas ng mga meme. Napaka-interesante nito. Nagpapalalas sila ng propaganda sa ilalim ng takip ng isang diplomatikong misyon. Tama? May proteksyon kasi ang mga embahada. Naiintindihan natin ito sa lahat ng bansa. Maraming kalayaan ang nakukuha rito. At ngayon, sa internet naman sila nagpapalabas ng mga meme. Maari mo itong tawaging memetic warfare, digmaan ng mga meme.
Nagpapalala sila ng matalino at nakakatawang meme para sa mga taong maaaring hindi apektado o kasali rito. Nakakatawang mga meme na pinapahiya at tinutulig sa si Pangulong Trump. Alam mo yon, kapag sinasabi niyang kontrolado natin ang Strait of Hormuz. Gumawa sila ngayon ng isang medyo sikat na meme ng manibela ng bata sa tabi ng manibela ng pang-adulto. Ang biro, ako ang may kontrol. Kailangan mong makita ang mga meme para maintindihan kung gaano sila kalakas. Kaya mula sa AI hanggang sa mga meme, ang Islamikong Republika ng Iran ay nagsasagawa ng mas sopistikadong digmaang pang-impormasyon kaysa sa alinmang bansa sa mundo ngayon. Parang ginagamit nila ang mga umiiral o dati ng mga hidwaan sa lipunan sa kanluran at pinapakinabangan ito sa pamamagitan ng propaganda gamit ang mga bagay na para sa isang ordinaryo manonood ay mukhang matalino at nakakatawang mga biro. Mga material na kayang makita ng sinuwang Amerikano, lalo na kung hindi sang-ayon kay Pangulong Trump. Tama ba ito? Sinasamantala ba nila ang hidwaang panlipunan? Oo, at dapat lang talaga nilang gawin yon kahit ayokong aminin. Madali kasi itong gawing gatong parang bunga na abot kamay. Hindi mo na kailangang lumika ng hidwaan sa mga sistemang pampolitika o panlipunan ng Amerika. Hanapin mo lang sila. Baka nanonood lang sila ng balitang Amerikano. Sa palagay ko, nanonood niya sila. Kung may katalinuhan sila, gagamitin nilang AI para maintindihan kung saan naroroon ang mga hidwaan at alin sa mga iyon ang pinaka-estratehikong bigyan ng diin. Kaya sa personal kong karanasan, wala pa akong masyadong nakita o kahit na maalala ko ngayon na bagong kwento o naratibo. Pero sa tingin ko, magaling sila sa pagtulak ng mga umiiral na naratibo tulad ng kay Epstein, itong kontrobersya kay Epstein at iba pa. Naintindihan natin, lalo na sa panig ng mga Republikano, na sila na ang may kapangyarihan na yon sa Estados Unidos. Itong parang digmaang sibil, kumbaga, sa pagitan ng MAGA, America First, iba-iba lang ang tawag dito. At lalo pang naghahati, pinalalalim pa ang hidwaan sa pagitan ng mga grupong yon. Sa pamamagitan ng paglalarawan dito bilang isang panlilihis sa paglalabas ng mga Epstein files at pagsasabing hindi ito America First. At epektibo ito, magiging tapat ako sa'yo. Epektibo ang ganitong uri ng mensahe. At nakita natin sa mga survey at poll na itong digmaan sa Iran ay talagang hindi sinusuportahan ng karamihan sa mga Amerikano at lalo pang dumarami ang mga bahagi ng Republican Party na hindi rin sumusuporta dito. Gusto kitang tanungin tungkol sa isang bagay na kaugnay dyan, lalo na't karaniwan na itong kwento na pinapalaganap sa social media at ng mga media personalities. O alam mo, pati na rin ang mga embahada ng Iran, mga embahada ng Islamikong rehimen, dapat kong sabihin. Ngunit ito ay pag-atake sa relasyon ng Amerika at Israel na natalakay ko na rin dito sa palabas na ito. Masasabi mo bang isa rin yon sa mga hidwaang palipunan na pinalalala ng Islamikong Republika? Baka hindi lang sila ang gumagawa nito. Alam kong marami ka ng sinaliksik tungkol sa Turkey, Russia at iba pang state actor na gumagamit ng social media para palalain ang pagkakabaha-bahagi sa kanluran. Isa rin ba yon sa ginagawa nila? Tingnan mo, tiyak na isa ito sa mga bagay na pasensya na sa lahat ng mga termino para sa mga hindi pamilyar dito. Itong tinatawag na horseshoe ng pampulitikang ideolohiya. Ang matinding kaliwa at matinding kanan ay lalong nagsasabing ang Estados Unidos ay parang sunod-sunuran ng Israel na malinaw namang katawa-tawa at walang basehan. Hindi yon ang layunin ng narrative warfare. Hindi ito tungkol sa ebidensya, kundi sa panghihikayat. At para talagang palalimin ang hidwaan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel, kailangan lang nilang patuloy na pag-alabin ang apoy na iyon, dagdagan pa ng gatong. Lalakas ang apoy kung dadagdagan mo lang ng gatong. Walang pakialam ang apoy kung ano ang totoo o hindi. At sa tingin ko, nagiging epektibo na ito. Ibig ko sabihin, makikita mo ito sa bahagi ng nakaraang administrasyon kasama si Biden at alam mo na ang paghahatid ng mga armas. At ngayon kay Trump, naririnig mo si punong ministro Netanyahu na sinasabi niyang gusto niyang maging independyente ang Israel mula sa tulong militar ng US. Tulong militar sa susunod na dekada.
Parang ito ay walang kapantay, hindi maiisip na mga pangyayari pagkatapos ng Oktubre 7. At sa isang banda, naniniwala ako maiuugnay mo ito sa information war laban sa Israel at Estados Unidos na hindi na kayang panatilihin ang relasyon. Hindi ito mahalaga para sa Estados Unidos. Sayang lang ito ng pera at kung ano-ano pa. Sa tingin ko, ito ang nagtutulak ng pagbabago sa Israel at Estados Unidos. At malalaman pa natin kung ang pagbabagong iyon ay magiging mabuti para sa alinmang bansa o kung magiging mabuti lang ito para sa mga laban sa Estados Unidos at Israel. Alam mo, kawili-wili kasi ang diskusyong ito ay umabot na ng matagal sa ere. At alam mo, pati na rin sa social media, gaya ng alam mo. Sa kabuuan, mula sa pananaw ng Estados Unidos, ang badyet para sa foreign aid ay mas mababa sa 1% ng kabuuang badyet ng bansa. Para ito sa lahat ng bansa, hindi lang Israel. Sa totoo lang, 1.2% ito kung magiging tumpak. Pero nakakabaliw lang na ito ang laging pinag-uusapan na parang itong relasyon na ito lang ay sobrang nakakapagod na. Minsan alam mo, may mga anti-Israel na tinuturing itong parang parasitiko. Kahit napakaliit nito, nakakabuti naman ito sa parehong panig. Medyo napapahaba ng salita ko kaya nadidistract ako. Pero gusto ko pa rin itanong tungkol sa information warfare. Paano ba nila ito ginagawa sa technical na aspeto? Gumagamit ba sila ng bots o nagbabayad ng influencer? Nabanggit mo na rin yan kanina. Alam natin ginagamit nila ang kanilang mga pangunahing account, pati media ng Islamic Republic at mga account ng embahada. Tama. Paano pa nila pinapalakas ang mga kwentong ito? At pagkatapos mailabas, ano ang kasunod? Alam mo, pwedeng mag-post ng nakakatawang meme ang Islamic Republic tungkol kay Donald Trump. Pero paano nila ito na ipapamahagi sa tamang audience? Siguradong ginagamit nila ang mga bot. Nakikita namin sila, alam mo, naglabas lang ako ng ilan pang ulat ng pribado at maglalabas din ako ng ilan sa publiko tungkol sa pagkakakilanlan ng ilan sa mga network na ito na madalas inuupahan. Para silang mga bot na inuupahan. May mga operasyon sa labas ng Islamic Republic of Iran. Sasabihin ko, pero hindi ako sigurado. Hindi ko sinasabing eksperto ako sa mga Iranian bot. Pero pagdating sa mga uri ng bot network o yung tinatawag naming coordinated inauthentic behavior na siyang paggamit ng mga bot. Ito ay paggamit ng sock puppets. Ang pagkakaiba ay ang mga bot ay automated. Ang sock puppets ay totoong tao sa likod ng peking pangalan at lahat ng nasa pagitan, semi-automation. Karaniwan, ang isang estado ay gumagamit ng sock puppets. Higit pa ang mas sopistikadong mga operasyon, ang militar, ang mga ahensya ng intelihensya ang nagpapatakbo ng mga bagay na yon. At mga bot farm, kumbaga. Ang mga malalaking server na ito at alam mo na, mga pader na puno ng cellphone ay karaniwang ginagawa sa mga mas mahihirap na bansa. Hindi palagi, tiyak na hindi palagi, pero kadalasan ay kinukuha sila sa Southeast Asia, minsan sa mga lugar tulad ng Turkey at iba pa. Kaya nila itong gawing malabo kung sino talaga ang gumagawa ng mga ito. Maaari rin itong gawin ng mura. Tiyak na may mga bot na hindi tunay, dalawang misyon ng bot o koordinadong peking aktibidad. Pagsamahin na lang natin kung tao man o si Joe 56321 ang account. Sa huli, dalawang bagay ang layunin. Una, ito ay para palakasin ang mga mensaheng umiiral na dyan para siguradong kumalat ito. Kahit na ito ay sa post ni Tucker Carlson halimbawa o ni Candace Owens o kung sino pa man at pumasok sa, alam mo na, pagpapalakas ng engagement, likes, komento, shares para mas mailabas pa ang mensahe. Iyan ang isang layunin ng koordinadong peking aktibidad. Ang isa pa ay maghasik ng mga kwento o naratibo. Minsan, kailangan lang ulit, kadalasan ito ay ginagawa gamit ang mga sock puppet accounts dahil hindi naman palaging ganoon, pero dahil mas kaya nilang gawin ito ng mas sopistikado, mas mukhang totoo ang mga account na yon at pumapasok sila para maghasik ng isang naratibo. At sa huli, ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo ay hindi naman kailangang pilitin o ipilit ng sobra ang isang naratibo o pananaw sa mga tao, kumbaga. Kailangan mo lang maghasik ng duda o magtanim ng hinala. Mas makapangyarihan iyon kaysa sa pilitin
at magkaroon ng parang obligadong mensahe na ipinapasa. At iyan talaga ang nangyayari sa buong pagpapahina ng loob ng kanluran. Muli, hindi ito tungkol sa kumbinsihin ang mga tao. Ang layunin nito ay pagdudahin nila ang sarili nilang pamahalaan at maging ang sarili nilang mga halaga. Nakakatuwang nabanggit mo si Tucker Carlson dahil alam ko na may ilang mga insidente na ngayon. Binubuo nila ang Islamic Republic State Media. Nabanggit mo kanina na ipinapalabas ng IRIB ang mga pahayag at teora ng sabwata ni Tucker Carlson. Ipinalabas din nila ang debate ko kay Ana Kasparian, halimbawa. Ipinapalabas din nila ang ilan sa mga kilalang tinatawag na self-declared America First activists. Ibig ko sabihin, bahagi ba ito noon? Iyan ba ang halimbawa ng sinasabi mo na sumasabay sila sa ginagawa ng iba? Maring hindi sila direktang tumatanggap ng pondo, pero nagagamit pa rin ito ng Islamic Republic para palafasin ang mga ganitong naratibo o kahit mga teoryang konspirasyon. Oh, at sa tingin ko maganda ang punto mo. Mahirap talaga para sa amin na nagtatrabaho sa investigative journalism at kung ano-anong think tank. Mahirap talaga para sa amin na patunayan kung kayaman na binabayaran ng mga taong ito. O merong malinaw na insentibo mula sa Islamic Republic, Russia, China, Qatar, Turkey. Para magawa yon, malamang kailangan mo ng law enforcement, subpoena, at mga bagay na ganon. Pero alam naman natin na natatanggap nila at tingin ko alam din nila. Pero kahit ano pa man, pinapalawak ang abot nila. At baka hindi pa nga nila alam kung bakit nagva-viral ang ilang video o gaano karami ang engagement na nakukuha nito. Malamang pinapalakas nila ang loob nila na, tingnan mo, nasa tamang landas ako. Tingnan mo, lahat ay talagang nag-enjoy sa content ko. Sinusuportahan nila ako. Maaring hindi pa nga nila alam kung magiging maluwag ako sa kanila rito. Maaring hindi pa nga nila alam kahit sa anong antas kung gaano kalaki ang pinalalakas ng mga taong gusto pang lumaganap ang mensahe nila. At iyon ang problema. Dito pumapasok ang regulasyon, transparency, teknolohiya, lahat ng mga elementong ito. Wala tayong ibang paraan kundi ang mga taong katulad ko, ikaw, at iba pa na nagtatrabaho sa laranang ito para talagang subukan. Subaybayan kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga bagay na ito at kung ito ba ay illegal at ang epekto nito sa mga tao. Parang nasa masamang yugto tayo ng kasaysayan ngayon. Ulitin ko, pwede mong sabay panatilihin ang dalawang ideya sa isipan mo. Napaka-pro sa malayong pananalita, pero ganun din, pero pinayagan lang natin ang social media na pabayaan lang itong masunog. At ngayon, hinahayaan din natin ng AI na pabayaan lang itong masunog. Ang mga bagay na ito ay parang walang kontrol, halos lubos na. At maraming mga epekto niyan. Pero mula sa perspektibo ng information warfare, tingin ko nakakakita tayo ng matinding paglala ng pagkakawatak-watak dito sa kanluran. At nagsimula ito bago pa ang unang eleksyon ni Trump. At ngayon, syempre, lalo lang itong lumalala. Alam mo, may nabanggit kang isang bagay na interesante, isang bagay na ibinunyag namin dito sa palabas ilang linggo na ang nakalipas tungkol sa mga influencer o tinatawag na mga mamamahayag na dinala sa Iran, pisikal na dinala sa Iran, kabilang na ang hindi bababa sa isang mamamayan ng US at isang mamamayan ng UK. Mamamayan, Bush o Sheikh? At tiningnan ko rin ito mismo at nagsaliksik ako at napatunayan kong ito ay kahit sa ilang bahagi ay pinundohan mismo ng Islamic Republic of Iran. Alam nating minsan ay direktang nakikipagtulungan sila sa kanila. Alam mo ba kung direkta silang binabayaran o binabayaran sa anyo ng mga benepisyo sa influencer trip na ito papuntang Islamic Republic? Napaka-interesante ng talakayan na ito. Siyempre, dahil maaring at malamang na nilalabag nito ang mga sanksyon pareho sa UK at US. Mukhang kulang ang pag-aalala at panpapatupad ng mga batas sa kanluran. Kaya napapatanong ako kung ano nga ba ang ginagawa ng kanluran tungkol dito. Ano ang ginagawa ng mga kumpanya ng social media tungkol dito sa pribadong sektor? Kasama ba talaga ito sa estratehiya sa militar kapag tinitingnan natin ang ganitong uri ng mga labanan? Yan ang pinakamahirap mong tanong hanggang ngayon dahil literal na wala akong sagot dyan. Ako ay.
Talagang naguguluhan ako tulad ng lahat ng iba. Kung paano natin hinahayaan ang mga Amerikano na hindi lang pumunta sa mga bansang kalaban, bayad man o libre ang biyahe. O kunwari para sa pamamahayag at pagkatapos ay bumalik sa US at biglang nagiging tagapagsalita ng mga kalabang ito. Meron din tayo mga ganitong uri ng tao mula sa ibang bansa na pumupunta sa US at nagpapakita ng parehong uri ng galit. At oo, sa nakikita ko, pwede mong pag-usapan si Medea Benjamin mula sa Code Pink. Pwede mo ring banggitin si Kala Walsh. Ibig kong sabihin, mahaba ang listahan. Nasupina na ngayon si Hassan Piker dahil sa pagpunta niya sa Cuba. At alam mo, kung ito man ay OFAC, paglabag sa posibleng mga regulasyon ng OFAC, paglabag sa mga parusa, pati na rin, alam mo, posibleng uri ng parang sedisyosong aktibidad. Tingnan mo, hindi ko alam. Sa tingin ko baka wala talagang malinaw na linya. Hindi ko alam. Hindi ako eksperto sa batas para malaman kung saan ang hangganan, kumbaga, ng malayang pananalita at ano. Sa tingin ko parang binabago na ulit ang mga hangganan. Alam mo yon, parang nasa bagong teritoryo na tayo, gaya ng sabi mo, na parang hindi talaga natin alam. May karapatan tayong malayang magsalita na protektado ng konstitusyon at ito ay mahalaga at dapat nating ipaglaban. Sa parehong panahon, nababaliktad na yung prinsipyo at ginagamit bilang sandata laban sa kanluran. Kaya, nasaan ang hangganan? Ibig ko sabihin, Parang sa social media, ang malayang pananalita ay binibigyan ng bagong kahulugan. sa tingin ko, ito na ang panahon ng demokrasya kung kailan lumalantad ang kahinaan nito. Ang mga demokrasya, sa tingin ko, karamihan sa mga makatuwirang tao ay sasang-ayon na ito ang pinakamahusay na sistema. Pero hindi ito sistema na walang malalaking pagkukulang. Ganun din sa kapitalismo. Hindi na kailangan talakayin pa, pero para sa akin, ito ang nagbibigay ng pinakamagandang oportunidad para sa lahat, kahit na abuso rin. Ang nakikita natin sa panig ng demokrasya ay ang malayang pananalita ay nagbibigay ng hindi patas na kalamangan sa mga kalaban. At ang perpektong halimbawa ay ang apat na pangunahing ito: Islamikong Republika ng Iran, Rusya, China at Hilagang Korea. Malaya nilang naapektuhan ang ating kapaligiran ng impormasyon sa pamamagitan ng social media at media. At tayo ay sobrang napakahirap para sa atin na makapasok sa kanilang kapaligiran ng impormasyon at maimpluwensyahan sila. Nakikita natin na yon na sa Islamikong Republika ng Iran, pinatay ang internet ng ilang buwan na. Dahil dito, hindi natin maabot ang mga mamamayan ng Iran, pero kaya ng Islamikong Republika ng Iran gumamit ng memetic warfare at AI-generated Lego video para maabot ang mga tagapanood sa kanluran. Sa totoo lang, may ilang ulat na tungkol dito at kinuwenta na nila ang ilan sa mga kampanyang ito. Mayroon silang higit sa 1 bilyon, bilyon na may B, 1 bilyon views. Ito ay isang issue na ang demokrasya, natututo tayo habang nangyayari. Ang ating mga information environment ay madaling maabuso. At dahil sa katangian ng social media, sa bilis ng pagkalat ng mga kwento, napakalaki ng kakayahan nitong magdulot ng pagbabago. Iwan ko sa inyo ito. At sa tingin ko, dapat simulan na ng lahat na sabihin ito. Ito ang aking palagay. Ang social media ay isang sandata ng malawakang kaguluhan na malapit ng maging sandata ng malawakang pagkawasak. Gusto ko lang itanong para sa mga nanonood, para sa karaniwang tao, may mga palatandaan ba? Paano malalaman ng tao kung ang natatanggap o nababasa nila ay binabaluktot na kwento? O wala na talagang paraan para matukoy ito ngayon? Hindi ako magsisinungaling. Oo, may paraan pero mahirap talaga. Siguro lumalapit sila dahil akala nila eksperto ako dito. Maari kong turuan ng mga tao kung paano hanapin ang mga red flag at mga palatandaan na maaring meron. At bibigyan kita ng ilan ngayon. Sa totoo lang, sino ba talaga ang may oras para gawin lahat ng pagsusuri na ginagawa natin? Hindi ko sinisisi ang iba.
Kasi sa kasamaang palad, dahil na rin sa kalikasan ng social media at impormasyon, yung tumigil sa bawat post at suriin ito at maghanap ng 10 red flag, hindi talaga practical yon. At yun ang nakakatakot na bahagi. Kasi kung gusto mong manaig ang katotohanan, kailangan madaling maipakita ang katotohanan. Pero hindi yon pinahihintulutan ng technological at impormasyong kapaligirang ginagalawan natin. Kaya bibigyan kita ng ilang halimbawa dito. Minsan, ito ay mga username na sunod-sunod ang mga numero sa social media. John 56 3 2 1 A to BP. Maring kamakailan lang ginawa ang mga account. Buti na lang sa Instagram at X, pwede mo nang makita sa account ng user kung kailan ito ginawa dahil sa bagong transparency feature. Alam mo, bawat palatandaang ibinibigay ko ay nakakadagdag lang ng bigat. Isang piraso lang, di sapat na ebidensya. Kaya kung ang isang account ay may kahina-hinala o parang spam na username, ginawa lang sa loob ng huling 6 na buwan at wala pang profile picture. Nagpo-post ito ng daan-daang beses sa isang araw. Kapag pinagsama-sama mo ang mga ganitong klase ng palatandaan, pwede ka nang magsimulang mag-assess. Oo, ewan ko, mukhang hindi totoo yan. Hindi ito tunay na pagkilos. At yung mas sopistikadong account, kadalasan tinatawag na sock puppets na may totoong tao sa likod, mas kaunti ang palatandaan. Kaya pwedeng talagang mahirap. Minsan, hindi ko rin talaga alam ang pagkakaiba. Hindi ako henyo, pero ginagamit ko ang teknolohiya para makahanap ng mga patterns sa datos na hindi ko makikita kung hindi dahil dito. Nasa delikadong panahon tayo ngayon dahil napapansin ng mga tao ang ilang bagay at nagkakaroon sila ng kutob. Hindi ko alam, parang kakaiba yung timing, yung klase ng account. Minsan kailangan ko ring mag-zoom out at gumamit ng teknolohiya para makita ang kabuuan, hindi lang ang detalye. Alam mo, maganda yung punto na binanggit mo na hindi naman ito talaga napapatunayan na peke ang isang bagay o account. Pero talagang may mga palatandaan na nagpapataas ng hinala. Pinapayuhan ko ang mga nakakabasa ng hate comments na huwag masyadong seryosohin ang mga ito. Isa pa sa napansin ko, isa pang pattern ay may ilang mga account, lalo na kamakailan lang, na may kinalaman sa issue ng antisemitismo na basta na lang naglalabas ng pinakamasasama, rasista at Nazi na paninira. At kapag chinek mo ang account nila, maaaring ilang taon na itong umiral. Pero lahat ng posts nila, wala talagang totoong nilalaman. Puro sagot lang ito sa mga Hudyo at puro Nazi na bagay ang laman. Kaya ang mga ganitong account at marami akong natatanggap na ganyan sa comment section ko, alam mo, kailangan mo talagang pangdudahan at wag agad paniwalaan. Kahit totoong tao pa ang nasa likod dito, posible rin, halimbawa lang, hindi ko sinasabing totoo, pero posible na, alam mo yon, mula ito sa IRGC Cyber Unit. Mayroon silang buong unit ang totoong tao na gumagawa niyan. Tina-target talaga nila, lalo na ang mga kilalang personalidad o aktivista. Lampas kalahating oras na tayo, pero gusto ko ring magpasalamat sa iyo, Travis, sa mga ibinahagi mong kaalaman. Inaanyayahan ko kayong i-follow si Travis sa Instagram. Talk to the number 2, Trav. Ipapakita namin ito sa screen. Salamat sa lahat ng ginagawa mo. Sigurado akong iimbitahan ka ulit namin dahil, sa kasamaang palad, parang lalo pang lumalala ang isyung ito araw-araw. Tiyak na nagbigay ka ng mahalagang kaalaman tungkol sa information warfare ng Iran na kinakaharap nating lahat na yon sa buong mundo. Kahit saan ka, basta may internet, parte ka ng digmaang ito. Hindi mo man tulad ng mga tao sa Iran na nawala ng koneksyon, kasama ka pa rin dito. Salamat, Travis, sa pagsama ngayon. Salamat, Emily.